Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasampawi dito sa 99.7 FM Tarlac. Bringing Christ into your home, Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po kapayapaan. Magandang gabi din po muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Sa inyong lahat po ang Panginoon, Brother Jimmy po ng San Jose del Monte, Bulacan. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating panalangin. Muli po ang paalala ng ating himpilan na mga programa ng himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay po sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ng magandang gabi po sa inyong lahat at mapayapang pakikinig po. Muli po, narito naman po muli ang inyong mga kapanglingkod sa Himpapawid upang kayo po ay aming anyayahan sa ating pong pagsasama-sama sa pagtuklas sa negatibo at positibong saloobin ng tao po na atin pong tatalakayin. At narito pong muli ang ating mga kapatid, si Sister Marjorie. Opo, magandang gabi po. At si Brother Jimmy po ng Bulacan. Magandang gabi po sa inyo sis. Opo. Maraming salamat, Brother Jimmy, at kami inyong pinaunlakan muli sa gabing ito pang makasama namin kayo sa pagsasaypapawid ng ating programa at makapagbahagi naman kayo sa ating mga tagapakinig. At sa inyo po, mga minamahal na mga taga-subaybay, saan man po kayong sulok ng mundo, Pilipinas, at ng ating mga probinsya, at ng ating tahanan. Halina po at tayo po ay mag-aral muli sa ating pong programang mistisismo ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Mistisismo po, ito po ay hiwaga ng ating
pananampalataya at maging sa ating pong mga sarili, tayo po ay mayroong sariling mga hiwaga. Ano po, yun na nga po yung mga negatibo na sa loobin natin na atin pong bubuksan at tutuklasin. Pero bago po tayo dumako sa atin pong talagang paksa, ay atin po munang bigyang pagpupugay ang Ebanghelyo para po sa linggong ito na binasa po sa ating mga inang simbahan. Pagbasa po sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sang-ayon kay San Juan na may kabanata 20, talata 11 hanggang 31. Walhati po sa inyo, Panginoon. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng Sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nagalak ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkasabi nito, hiningahan sila na ang wika, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin ay ipinatatawad sa kanila, at ang mga kasalanan ninuman na inyong panatilihin ay mananatili." Si Tomas, na isa sa 12 na tinaguriang Didimo, ay hindi nila kasama noong dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot siya sa kanila, "Maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot ang aking daliri sa bakas ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya." Makalipas ang 8 araw, nasa bahay na naman ang kanyang mga alagad at kasama si Tomas. Dumating si Jesus kahit na nakapinid ang mga pinto at napagitna sa kanila na ang wika, "Sumainyo ang kapayapaan." At saka sinabi kay Tomas, "Ilapit mo rito ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay. Ilapit ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Ikaw sana'y sumampalataya at huwag mag-alinlangan." Sumagot sa kanya si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ani Jesus sa kanya, "Ikaw ba'y sumasampalataya sapagkat ako'y iyong nakita? Mapapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita." Marami pang ibang himala na ginawa si Jesus sa paningin ng kanyang mga alagad na di nasusulat sa aklat na ito. Ang mga bagay na ito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at upang sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yan po mga minamahal na mga taga-subaybay, ang ating pong pagpupugay sa ebanghelyo po para sa ikalawang linggo, second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday. Yan po yung pagdiriwang po. At paggunita po sa mga pagpapakita po ng ating Panginoong Kristo nung siya po ay muling nabuhay. Nagpakita po siya sa kanyang mga alagad. At ito po isang katangi-tangi nga pong pangyayari at realidad o katotohanan sa atin pong relihiyon ng ang ating pong sinasampalataya ng pananampalataya, ang nagtatag ay namatay at muling nabuhay. Wala na pong dadakila po sa ganitong katotohanan ng buhay na ipinakita ng ating Panginoong Kristo na siya ay mamatay at muling mabuhay. Sa ating nga po, tayo namatay sa kasalanan ay muling mabuhay sa grasya ng Diyos. At ito po ang mensahe ng ating Panginoong Kristo po. At sa eksena nga po kanina, kung ating po titingnan, meron po doong nag-alinlangan, si Santo Tomas. Pero pagkatapos naman na si Santo Tomas, makahingi ng napasigaw siya, "Panginoon ko at Diyos ko."
Siyempre, nakita niyang sa harap niya, live, ang ating Panginoong Kristo, buhay, at nandun pa yung mga sugat na kanyang tinamo sa pagpapahirap sa kanya. O kaya naman si Santo Tomas, naging isa namang alagad din na nagpahayag talaga at naging nagbuwis din talaga ng buhay sa kanyang pagpapahayag na mayroong isang taong anak ng Diyos na namatay at muling nabuhay. At hindi nga po kami nagkakamali sa kasaysayan nga po ni Santo Tomas bilang isang disipulo ng ating Panginoon. Ito ay nangaral sa may parting India, si Santo Tomas. At doon ayon sa kwento, siya ay pinatay habang nananalangin si Santo Tomas. Na tinaguri ang didimo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Doon siya nagawi sa kanyang pangangaral. At yun ang kanyang misyon sa kanyang buhay na doon natapos, hindi po ba? Binabalay mga taga-subaybay, Brother Jimmy, na yung paksa natin nakaraan, pagkaabala, yun ang naging kaabalahan ng buhay nila, ng mga, kaya sabi nga po ni San Juan sa Ebanghelyo kanina, marami pang dapat isulat na hindi kakasya mga pangyayari na naganap sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan ang ating pagdiriwang sa ating inang simbahan. At ito na po sa atin pong paksa, na matapos po natin talakayin yung pagkaabala. Sa loobin natin na tayo ay nag-aapura para sa kung ano mang gusto nating mangyari o marating sa buhay, meron din kasabihan, ang doon sa pagmamadali, pag-aapura, pagiging busy, lumakad ng matulin, walang pamasahe. Nakalagay doon sa jeep, sa top guard ng jeep. Alam mo naman mga tuwelang mga tao, Yung kasabihan, sabi nga po, lumakad doon ng matulin, kung matinik, ay malalim. Yung pagmamadali. Kaya mga minamahal ng mga taga-subaybay, dahan-dahan lang, relax lang, sabi gano'n. Kalmado lang sa buhay natin para wag tayong papagit kasi nakaka-stress yung laging nagmamadali at mapapahamak pa tayo. Magmadali tayo sa pagpunta sa simbahan, kaya wag mainit ang ulo. Kung sakasakali, magmadali tayo sa pag-attend natin sa mga sacramental life natin. Dapat nating atinan sa ating inang simbahan. At ngayon naman po, darako tayo sa atin pong paksa sa gabing ito. Atin pong pinamagatang paghusga. Ito sa loobin, di ba, ng tao. Mayroon kasi tao masyadong judgmental. Apo. Tinignan ko hinanap kong judgmental, wala sabi. Nabuong salita lang ng tao yan, di ba? Apo. Judgmental. Masyado kang judgmental. Di ba nagpauso yung judgmental na yan? Meron kasing ganun talagang tao rin, di ba? Yung hindi natin maano sa sarili natin yan. Pagka minsan kasi nagkakamali rin tayo ng tao lang naman tayo din, aminin naman natin sa hindi, mga minamahal ng mga taga-subaybay, nagkakaroon po tayo minsan mga paghusga na minsan naman tama, Opo. minsan naman mali. Yun, nagiging judgmental lang tayo, kasi mali, mabilis tayong maghusga siguro, kaya ganun ang nangyari, mali yung ating paghusga. At itong paghusga, kadalasan ba nagiging epekto nito sa atin? Brother Jimmy, masyado ka nang mapaghusga, ba yun? Paranoid. Lagi kang naghihinala. Hinala yan. Kaya minsan pag yung paghusga na yan, pag nakita mo medyo pangit yung tao, di ba? Sa isip mo, hold upper to. Pag gwapo naman, Sweet lover. Mukhang mabait to. Hindi, kasi nagkakamali yung mga natin paghusga kasi nakatingin tayo dun sa mga panlabas na nakakaanyuan ng tao.
o maaaring hindi natin sila nakakasama o nakikilala pa ng maayos. Minsan nga kahit na kasama na natin, musika pa rin tayo. Lalo na pag halimbawa hindi meron tayong mga hiniling na o nangutang o hindi tayo pinagbigyan. Oo. Masama ugali nito kasalita ka na mga ganyan. Pero kahit minsan, pero kung tiitin minsan din natulungan ka rin naman ng taong yun. Opo. Yun nga, yung maling ng tao pag hindi na pagbigyan yung gusto, Nakakalimutan niya yung bagay na nagawa niya. Minsan kasi merong ganyan, di ba? Yung nakakalimutan yung minagawa rin namang mabuti sa kanya yung tao, pero nahuhusgahan niya dun sa pangyayari na medyo nabasyong siya. yun taging sarili yung iniisip niya Opo. Taging sarili na pinibigyan ng kapakanan ng sarili. Masyado niya itinataas yung sarili pagka ganun lang naging ugali ng isang tao. Saka hindi nawawala na yung ating pagdadahan-dahan na ang isang tao, di naman natin dapat na hinuhusgahan. No? Lalo sa ating pag-iisip. Sabi nga po ng ating Panginoon, kung titingnan po natin yung Ebanghelyo, hindi man lumabas sa bibig natin, di ba? Wala sa puso natin, naandyan yan, magpaparumi rin sa atin yung mga maling paghusga. Ano po. Kaya nga, yung mga paghusga, atin pong makikita yan sa mga tao nagagawa bagay at mga pangyayari. May mga pangyayari na husgahan natin. Minsan, sana yung paghusga natin nasa katarungan, di ba? Mukha nga nang nangyayari sa kapaligiran natin. Yung tinatalakay ng ating mga kapatid na kaparian, di ba, na pinanindigan nila yung sitwasyon ng ating bansa laban ng ating mga kapatid sa ating lipunan na tila ba nahusgahan sila ng hindi makatarungan, no? Para bang sinasabi nga raw nila na ang buhay ng tao sa isang paghusga para na lamang hayop na kinakatay, manok na ginigilitan. Yun na nga, yung mga nakikita naman natin sa ating lipunan. Yung mga tao na nagiging kasangkapan para sila bigyan ng ganong klase ng paghusga. Ano po, ayan sinasabi nga po ng ating inang simbahan. Kaya naman yung paghusga nga po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, meron din namang humuhusga sa mga humuhusga na yan. Kaya ito mo, yung ating mga kapatid na mga kaparian, hinuhusgahan din ng mga kritiko, mga kritiko. Kaya nga, yung sinasabing criticism, ano ba sa Tagalog yun? Isang pagpuna, pagpuna o pamimintas. Criticism. Ayun ba yung pamimintas? Yung isang klase rin ng paghusga yan, Sister Marjorie. Opo. Yung pamimintas. Halimbawa, pinipintasan mo ang tao na siya hindi matalino. Paghusga pa rin. Isang klase pa rin ng paghusga at pagkilala sa sarili. Kaya dito po sa ating paksa, mga minamahal na mga taga-subaybay, tinitingnan po muna natin dito yung mga bagay-bagay. Halimbawa naman itong paghusga natin sa mga pangyayari. Anong mga pangyayari, Brother Jimmy, na nagkakaroon tayo ng mga paghusga? Ang katulad nga po yung sa aming mga droga, di ba? Pag nakakagawa sila ng mga nalaman na medyo addict ka, di ba? Mali yun na patayin ka agad. Kasi hindi binibigyan ng halaga yung buhay diba? Ang inaano lang nila wag makaperhisyo, pero hindi naman ayop yung yung tao di ba? Dapat bigyan ng pagkakataon na maipagtanggol yung sarili. Diba? Kulong, pwede naman ikulong o kaya magtayo sila ng isang institusyon na magtuturo o mapalapit ang tao o magbagong buhay di ba? Nga po, yung sabi nga,
huhusgahan natin sila ng matuwid, no? Yung katulad ng sinasabi nyo na sila magtayo ng isang institusyon, yun ang husga na ibinibigay nyo sa mga taong yan. Tama naman po yun kasi kung yun nga, ipapatayin mo. Kasi karaniwang namang nagiging dahilan nga, dinadahilan ng mga na-involve sa ganung uri ng kalakaran, kahirapan. Sabi, wala kasing trabaho, no? Na kung titingnan naman, napakababaw na dahilan, no? Siguro sa atin na mga may trabaho, no? Madaling makakuha ng trabaho, mababaw yung sitwasyon nilang yun, no? Pero sa kanila, kung atin namang susurin, sa kanila mahirap, di ba? Lalo sa kanila, may mga pinagdaanan sa buhay, mahirap makakita ng trabaho, lalo mga ex-convict niya, mga nakulong na, ayan mga nilalayuan na sila ng lipunan Di po ba? Yung nga sinasabi sa labas parang ini-spoil ng simbahan pa yung di ba? Hindi naman ini-spoil, hindi protektahan yung buhay kaluluwa na nasa buhay ng tao, yung katawan ng tao. Kaya nga, yun nga, kung ating nga rin uunawain at bibigyan ng paghusga yung matuwid na yung mga tao nga, tulad ng mga nabanggit ka natin kanina, yung mga nakaranas ng makulong. Yan. Karaniwan kasi, hindi naman lahat ng pumasok sa bilangguan may kasalanan. Yung iba kasi, minsan, paglabas niya, wala rin mapunta kasi sasabihin, ex-convict na, nakulong na yan. Hindi wag mo nang tanggapin sa trabaho. Hindi na pwede sa trabaho niya kasi kahit ito ganyan, may bad record na. No? So, yung tao, saan nga yung susuling sa buhay niya? Kung di para bang... kapit sa pataling. Oo, napunta na tuloy. No? Ito bang minamahal na yung mga taga-subaybay? Isang kwento lamang po ng ating totoong kwento po ito na nangyayari po sa tunay na buhay ng tao. Kaya atin pong pinagkukwentuhan tong buhay nila na to para makita po natin yung tamang paghusga sa atin pong nakikita sa ating lipunan. At yun nga, makikita natin sa mga pangyayari na ang tao sa nangyayari po ngayon, ang buhay ng tao nababaliwala na. Ito po ay isang bagay at pangyayari na binibigyang pansin po ng ating inang simbahan sapagkat nakaka-alerto na po, nakaka-alarma na po yung nangyayari. Hindi na po daan yung taong nawalan ng buhay, binawian ng buhay dito, di libo na po. Marami na. Libo-libong tao na po yung namatay sa ganitong pangyayari. Na hindi naman po natin sinisisi lamang sa gobyerno, sa kung kanino man, po. Kundi ito pong ating pong programa sa Radyo Maria, magsilbi lamang po sana kung sino man siyang na nakakarinig sa atin. So, sa bawat isa po sa atin, na maintindihan po natin ang buhay ng ating kapwa. Nagsasuggest lang po dun sa mga kaninang sinabi namin hindi para kampihan yung mga kriminal o mga namatay suggestion lang para mabago yung mga tao. Marami namang paraan, di ba? May paraan naman na ibang paraan para sila ay mailagay sa maayos, di ba? Kami nga hindi sila para husgahan kundi iligtas, sila isalba sa kanilang kalalagayan. Kasi kamukha po ng mga nangyayari. Si tatay, raw siya, pusher, pinatay, paano naman yung mga anak na naiwanan niya? Sino saan tatakbo yun? Hindi po maipaliwanag itong pangyayaring ganyan lalo sa isang taong nawalan ng kanyang mahal sa buhay, lalo tigit yung mga siyang inaasahan ng pamilya nila. Sabi naman ng mga tao, okay lang yun kasi pinakakain niya sa pamilya nila galing sa masama. Hindi po ba? O nga po, galing sa masama, pero sa isang taong nangangailangan, tulad mga bata na hindi naman nila alam yon, Sana yung tatay nila hindi na lang binawian ng buhay, kundi nilagay nga sa isang institusyon na paghanap buhayin doon, Yan po isang pwede namang gawin ng ating gobyerno.
Hindi naman mahirap yung gobyerno natin para ito hindi maisagawa. Ano po? Yun nga po yung mga paghusga na hindi po makatarungan. Ano po? Kaya naman sa atin pong ginagawang to sa Radyo Maria, atin pong pagsasayang papawid ng mga programa, ito pong nakikita natin sa kapaligiran isa lamang pong masamang halimbawa ng maling paghusga. Kaya naman sa ating pong tahanan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, dinidiscuss po natin tong paghusga na to upang sa ating pong munang tahanan na magsimula na tayo po ay matuto kung paano tayong magtaglay ng saloobin ng paghusga na hindi po naman na nasa matuwid po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kasi kung hindi po natin to aalamin sa ating mga sarili, sunod-sunuran na lamang po tayo sa mga nangyayari na umaayon na lamang po tayo. Di po ba? Maraming ganyan. Umaayon. Masama naman yun. Hayaan mo na silang magkandamatay. Yan. Total, mga addict sila, mga masasamang tao sila. Yan. Pero hindi po ganun ang, ang punto ng ating pagiging isang Kristiyano. Hindi po yun ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. Namatay po ang ating Panginoong Kristo para po sa buhay ng tao, isalba po ang buhay ng tao sa paraan po na tayo po huwag husgahan nung wala sa katarungan. Magbabalik po tayo, bigyan na po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay bumabati sa mga patuloy na nakikinig sa Radyo Maria at patuloy po na nag-iimbita sa inyo na palagian po sana na makinig po tayo sa istasyon na ito na Bringing Christ into your home. At napakaganda nga po ito dahil tayo ay hinihikayat na mamuhay sa pananampalataya. Ang Radyo Maria na palagian, kumakalinga, nagmamahal at iniintindi ang ating pag-unlad sa ating pananampalataya. At ito po yung napakahalaga na isabuhay natin na bilang mga Katoliko. At palagian din po, pinapaalalahanan tayo ng Radyo Maria na maging mapagkalinga sa mga dukha. Katulad ng ating Inang Maria na siya'y kumakalinga. Palagian, maisabuhay natin ito upang tunay na makita ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. At tunay nga po sana na palusugin natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng palagiang pakikinig sa Radyo Maria. Sa mga kapatid, ngayon ay hiniling sa inyo at inaanyahan ko kayo upang tanggapin ninyo ang bendisyon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon at bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inang Maria ng mga dukha, ipanalangin mo po kami. Amen. Ito po ang inyong lingkod, ang dating binabansagang Paring Ilocano pero nananatiling Paring Ilocano, pero ngayon ay nagpapakilala sa inyo ang Katolikong Pari na palagiang nagbabahay-bahay. Hinihikayat ko rin po kayo na sana nga po maging kamanggagawa namin kayo sa pagmimisyon sa Radyo Maria. Ito po si Father Butz Bombase OP. Mga kaibigan, gusto ba ninyong mabiyayaan at maging masaya ang iyong buhay? Gusto ninyong palaging masaya at marami kayong matututunan? Makinig sa Radyo Maria. Like Radio Maria Philippines on Facebook. Nagbabalik po ang tunay na buhay baka Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home.
Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong tinatalakay na saloobin ng paghusga. Ano po? Marami nga pong mga magkakaibigan, dati magkakakilala dahil sa maling paghusga. Ayun po, sila ngayon hindi nagkakaintindihan. Ano po? Nag-iba-iba yung pananaw sa buhay. Oo. Kaya, mga minamahal ng mga taga-subaybay, bago po tayo humusga, umunawa po muna tayo. Ano po? Yan po kasi yung pinakaunang dapat nating hakbang. No? Unawain muna natin ang isang tao, mga bagay-bagay at mga pangyayari bago natin husgahan para hindi po magkaroon ng negatibong epekto. Ano, Brother Jimmy? Ikaw, nasubukan mo na bang mahusgahan? Sa amin na, dalas ako mahusga kasi pag nagsalita talaga ako, yung may matututukado ang nagiging dating sa kanila, masyado akong suplado. Masyado akong matapang, ganito. Sinasabi ko lang naman yung totoo yan. Tinutuwid ko lang naman yung mga ginagawa nila. Pero kung mali pa rin yung sa paningin nila, bahala na sila. Diba? Bahala na ang Diyos sa musga sa kanila. O kaya nga ating Panginoon sa Kristo, hinusgahan dahil yung mga sinasabi niya totoo. Opo. Pero sa ating sa ating pang-araw-araw na galaw, ano po, ito nga po, meron tayong pinagbabatayan ng mga alituntunin ng buhay Kristiyano, yung patas ng ating Panginoong Kristo tungkol sa paghusga. Yan. Pero bago po natin to basahin, meron ba si Sister Merly? Opo. Pagbabahagi po ni Sister Merly, paghusga o paghatol, ito'y nabubuhay sa masama at mabuti. Mapanghusga kung ano ang nakikita ng dalawang mata at nadidinig ng dalawang tainga. Ang manghusga ng tao batay sa panlabas na anyo ay isang masamang gawi. Wala po tayong karapatang manghusga ng ating kapwa ni pakialaman ang kanilang buhay. Maraming mga bagay ang hindi natin nalalaman tungkol sa kanila. Tingnan muna natin at husgahan ang ating sarili. Itama muna natin ang ating mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang at ang ating mga kahinaan. Ang pinakamabuti nating gawin ay magpakita tayo ng maganda at mabuting halimbawa at taimtim na manalangin para sa ating sarili at sa kapwa. Sikapin nating iwasto ang ating sarili. Maraming tao ang hinuhusgahan o hinahatulan kapag sila'y wala at di man makapagtanggol sa kanyang sarili. Alalahanin sana natin na tayo rin ay pwedeng maging tudlaan ng paghusga o paghatol ng iba kapag tayo ay wala. Ito ang pinakamasamang gawi sa kalikasan ng tao, ang paghusga sa kapwa. Kaya ito ang dahilan kung bakit itinuro ni Jesucristo ang aral ng pag-ibig at pagmamahal. Ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay mag-isip ng mabuti sa kapwa kaysa ng masama. Ayun, salamat po, Sister Merly. Salamat, Sister Merly. Kumusta po kayo sa inyong bahay dyan? Nasa bahay na ba, Sister Merly? Opo. Maraming salamat. At ito nga po sa atin pong pagpapatuloy dito po sa ating pagtalakay. Napakaganda po na binigay ni Senior sa atin ni Sister Merly. Ano po yung tungkol dun sa minsan kasi nahuhusgahan kasi salat sa buhay, no? Yun ba yun? Yung sinasabi ni Sister, no? Minsan kasi isang tao, pag mahirap ka lang, abi nga, nasasabi nga tuloy ng tao, ang batas, para lang sa mga Mayayaman. hindi para sa mahihirap. Hindi, yung katarungan ng pag, Kasi batas, di ba, parusa yan. Opo. Sa mga mahihirap. Sa mga mahirap na yung batas, di ba? Sa mga may pera, walang batas. Walang batas. Kaya nila yung kaya nilang bayaran. bayaran, di ba? Kaya yun din nga, yung sinasabi ni Sister Merly, na pagka mahirap, madaling husgahan. Kaya naman, wag po nating pakahamakin yung mahirap. Yan isang klase po ng paghusga na labag po sa alituntunin ng buhay Kristiyano, sapagkat yung mga dukha, mahal po ng ating Panginoong Kristo yan. Opo. Wala pong papasok sa kaharian ng langit kung hindi dahil sa dukha. Di mo ba?
Tama po. Yung mga dukha na yan ang maghahatid sa kaharian ng langit. Kung gaano ka man kayaman ngayon, kung hindi mo papansinin ng dukha, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kaya huwag po nating husgahan masyadong mga dukha. Dahil makikita nga po natin, maraming mga dukha ang nahahatulan. Hindi lang nahuhusgahan, nahatulan talaga. No? Nahatulan, nakakulong kasi walang pera, walang panlaban sa mga usapin na ayon sa katarungan. No? Ayun po ang hindi magandang at hindi ka nais-nais na mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Kaya maraming pong salamat sa mga manananggol, mga kapatid nating mga abogado, ano po, na may mga loobin na ipagtanggol ang mga dukha sa kanilang mga usapin to hinggil po sa katarungan. Kaya mga kapatid po kasi tayong mga abogado, ano po, Public attorney. na talaga namang hindi naman lahat ng abogado ano lang, Abusado. pero may mga kapatid tayong mga abogado talaga na ang buhay nila parang kawang gawa lang na pagsilbihan yung isang taong nangangailangan ng ng katarungan. Baga nangangailangan ng paglapat ng katarungan sa buhay niya. Kaya maraming po salamat sa inyo mga attorney, judge. Maraming salamat sa inyong matuwid na mga paghatol at pagtatanggol sa mga nangangailangan ng katarungan. Kapagkat sinasabi nga po rito din ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo, sa alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo, ito po sinasabi na huwag kayong humatol upang di kayo mahatulan. Napakabigat po nito, mga minamahal na mga taga-subaybay. Sapagkat kung paano ninyong hinahatulan ng iba, gayon din kayo hahatulan at inyong panukat ay siya ring ipanunukot sa inyo. Kaya gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang batas at ang mga propeta. Napakabigat po nitong pananalita ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paghusga na to, na nangyayari. Sa maliit man o sa malaking bagay ng pangyayari, ito pong pananalita ng ating Panginoong Jesucristo ay nagaganap. At magaganap po yan. Kaya kung ito po ay hindi natin susundin, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa isang ebanghelyo niya kay San Juan, sumigaw si Jesus na ang wika, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa nagsugo sa akin. Ako ang liwanag na naparito sa daigdig upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay di manatili sa dilim. Ang sino mang makinig ng aking salita at di sumunod dito ay di ko hahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang daigdig, kundi upang iligtas ito. Ang sumipayo sa akin ay di tumanggap ng aking mga salita ay may humahatol na. Ang salita na aking ipinahayag ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako ang nagsalita sa ganang sarili ko, kundi ang Ama na nagsugo sa akin kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So yun po yan, itong pananalita ng ating Panginoon Jesucristo, huwag kayong humatol. Sabi nga niya, kung hindi nyo susundin to, ang ating Panginoong Jesucristo, siya man ay hindi makakahatol. So, ganun ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kasi hindi nga raw siya naparito para hatulan ng mundo, kundi upang iligtas. Merong hahatol talaga. Yun nga po yung sinasabi nga po natin na yung kanyang ama, ang batas, di ba, na sa pasimula, naandyan na. At siya ang hahatol sa kanya sa huling, ang salita na aking pinahayag, ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ano yan? Yung huling araw, marami pong, sabi nga, dalawang klase po yan, yung huling araw, maaaring general judgment, o yun namang pagkatapos ng buhay natin dito, yung kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating sa atin. Ngayon, sa panahon po natin, nandito po tayo, naririnig po natin itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, magnilay po tayo sa ating pong
buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay. Ano po. At ito nga pong ating pagninilay tungkol sa mga bagay nito, may kalaki po ito na dapat na tayo meron tinatawag na pag-amin o yung tinatawag na kumpisalan na po sa ating buhay. Kaya tapos naman po, bagamat tapos na po yung pagdiriwang natin ng Holy Week, ano po, pero kung tayo po sa ganang sarili po natin, nangangailangan pa po tayo ng pagpasok sa sakramento ng kumpisal sapagkat tayo po nakagawa ng maling mga paghatol sa ating kapwa, hindi pa naman po huli ang lahat, mga minamahal mga taga-subaybay. Ano po? At ang ating pong Panginoong Jesucristo ay patuloy na nag-aanyaya doon po sa kumpisalan para tayo po magsuko po ng ating mga saloobin na yan na nakapagdulot po ng hindi makatarungan sa ating kapwa. Magpapatuloy po tayo, bigyan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Sa lahat po sa atin na mga tagapakinig at lalong-lalo na ho sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon, nakakatuwa ho at may panahon tayo para may maiaalay tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. Nawa patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, nawa patuloy po tayong kumapit sa Kanya sapagkat alam naman po natin na nandyan siya parati sa atin. Father Luke John Romeo Maria Gallego, MMHC. Mula alas 8 hanggang alas 9 tuwing Sabado ng gabi, sasayin niyo po ang programang Thoughts of the Heart. Ang programang kapupulutan ng mga magagandang aral sa buhay, palitan ng kuro-kuro at praktikal na mungkahi na mapapaloob sa isang talakayan na ating mapapakinggan sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bring Christ into your home. Nandito, patuloy pa rin po tayong tumatalakay dito po sa paksa po natin ng paghusga. Yan, sa ating nga pong pang-araw-araw na buhay. No, iwasan po natin to, na tayo nababalot sa ganitong saloobin ng buhay. Sa tingin niyo, Brother Jimmy, halimbawa isang tao, kayo sis, nababalot ng laging naghumusga sa kapwa, ano magiging epekto nito sa buhay ng isang taong ganun? Parang tingin niya sa sarili niya doon na lahat ng tao hindi niya na pinagkakatiwalaan. Tama yun, Lahat na lagi siyang nag-aalinlangan na. Kaya wala siyang katahimikan, Minsan may tumingin lang sa kanya para rin nakukuhilig yung buhay niya dun. Baka magnanakaw itong tao. Hold up yan. Kumbaga yung tingin po niya sa iba na pag everyday na yan, everyday negative na po. So, tao po, napupunta po talaga doon sa dilim, ano? Lalo siya makita talaga. Oo, nahuhulog talaga sa kadiliman yung tao pagka yung isip niya mapaghusga sa kanyang kapwa, no? Kung ito ay wala sa katarungan yung paghusga niya, ano po? Kasi, baka masabi kasi natin mga tagapakinig, paano yung humuhusga ng may paghusga naman. Dito naman kasing topic natin, ano po? Hindi naman po ito yung basta nasa negative side lang tayo Meron namang yung paghusga nga po, yan sabi nating makatarungan, ano po? Ito nga po yung binibigyan din natin ng pansin dito. Pero yung ating pong binibigyan ng diin dito, yung paghusga po natin na lihis po sa katarungan, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Yan nga po, sinasabi po ng ating mga kapatid na nagiging tayo, wala na tayong tiwala sa kapwa natin kung mapanghusga ng masyado yung takbo ng buhay natin, ano po. At wala na po tayong kapayapaan. Siyempre, di ba? Kasi kung ganun ang isip mo, alin sa dalawa, lagi kang negative, wala kang kapayapaan. No?
Ayun pa naman ang ebanghelyo ngayong gabing to. Opo. Yung bumati ang Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Hindi pa naman wala po sa atin yung kapayapaan, po. Kaya yung ating, at higit sa lahat, nagkakaroon na po tayo ng mga mga mababalot din po tayo ng pag-aalinlangan, di ba? Kasi yung isip natin, wala na sa liwanag eh. So, pabalutin na rin ng alinlangan yan. Katulad ni Santo Tomas, no? Si Santo Tomas noon para bang hindi siya naniniwala. Sinasabi niya na kung di ko maipapasok yung daliri ko sa butas ng kamay niya at itong palad ko sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Ibig sabihin, yun mga ganong klase na ng pag-aalinlangan, nawawala na po yung ating tinatawag na malinaw na pananaw sa ating pong dapat na makita at paniwalaan. Kaya yung mga maling paghusga po natin, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, hihingi po natin, ipagdasal po natin sa Diyos na ito po maparang po sa atin. Hindi po madaling hindi naman po hinahangad na tayo po maging perfecto kaagad, po. Pero yun po ang hangad ng Diyos kasi ang sabi po ng Panginoon, magpakaganap kayo, magpaka-perfecto kayo, ganap, po, sapagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ko kaya yun. Dapat po natin kayanin yun kasi yun po yung batas at ay tuntunin ng buhay Kristiyano para po tayo tanggapin sa kaharian ng langit. Kaya Brother Jimmy, ano bang nyo pa? May idadagdag nyo sa ating programa. Brother Jimmy, kanina pa kasi parang naninibago pa siya, po? Opo. Hindi naman po, sapagkat yan po Brother Jimmy, sa susunod na maimbitahan namin kayo, po, makakapag-share pa rin po kayo ng mga iba't ibang kaalaman para sa ating mga tagapakinig. Kaya sana sa susunod makasama pa namin kayo ulit sa programa natin. Kapawid po namin. Kaya po, Sister, wala na po. Opo. At amin po kayong pababaunan ng Ebanghelyo para po sa kinabukasan. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sang-ayon kay San Juan na may kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Walhati po sa inyo, Panginoon. Sa mga Pariseo ay may isang taong nagngangalang Nicodemus, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay nagsadya isang gabi kay Jesus at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos." Sinagot siya ni Jesus, tunay na sinasabi ko sa iyo na ang hindi isilang na muli ay hindi makakikita ng kaharian ng Diyos. Winika sa kanya ni Nicodemus, paanong maisisilang ang isang tao kung siya ay matanda na? Maaari ba siyang makapasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina at muling isilang? Sumagot si Jesus, tunay na sinasabi ko sa iyo na ang hindi isilang sa tubig at sa espiritu ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang isinisilang sa laman ay laman din. Ang isinisilang sa espiritu ay espiritu rin. Huwag ka sanang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang muli kayong isilang. Ang hangin ay umiihip kung saan ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Datapwat hindi mo nababatid kung saan nanggagaling o kung saan tumutungo. Gayon din ang nangyayari sa isinilang sa espiritu. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo na po makikita ang aming mga paksa. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Paghusga, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharings sa aming mga paksa, ay mag-text lamang po kayo sa numerong
0910-8191-692. At amin po itong ipapahayag sa amin po mga susunod na pagsasahing papawid. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At muli po ang amin pong walang sawang paghingi po ng pasasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik po ng aming programa at sa lahat ng programa ng himpilan ng ating mahal na ina. Gayon din po ang mga pagtulong na inyo pong pinahatid sa himpilan po ng ating mahal na ina. Sino man po kayo, saan man po kayo naroon, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon at laging patnubayan ng ating mahal na ina. At muli po sa kabuuan po ng ating programang Mistisismo, kami po ay muling pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa programang ang Mistisismo, tunay na buhay na makadiyos ng Kristiyano Katoliko. Ang Mistisismo dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.